Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Suot nyo na naman yan? Wika naman ni Manang Mercy, sabay kamot sa kanyang sentido. Paano naman kasi? Nakasuot na naman ang mga alaga niyang kambal na sina Jared at Jiho ng cap at sunglasses. Ito talaga ang madalas na pormahan ng dalawa dahil sa isang rason ng mga ito na, "Yaya, gusto mo bang makidnap kami?" Tanong naman ni Jared sa kanyang yaya. Totoo naman ito. Sa taglay nilang cuteness, baka nga makidnap sila at iiyak ang mami nila. Oo nga yaya, pinoprotektahan lang namin ang aming mga sarili sa kidnappers. Segunda naman ni Jiho, kailangan talaga nilang itago ang kanilang kagwapuhan dahil mahirap na mas mabuti na nag-iingat sila. Walang nagawa si Manang Mercy kundi hayaan na lang ang kanyang mga alaga. Pupunta kasi sila ngayon sa isang mall para bilhin ang kakailanganin nila para sa project ng mga ito. Itinuring na niyang tunay na apo ang dalawang bata at anak na rin ang ina ng mga ito na si Danaya. Nasa loob sila ng mall. Nagpasiuna na sa paglalakad si Manang Mercy habang nakasunod naman sa kanya ang kambal na nakahawak sa dala niyang bag. Pumasok na sila sa National Bookstore kung saan dito nila bibilhin ang mga kailangan nilang bilhin. Habang nasa novel section naman si Axel, nalaman kasi niya na mahilig palang magbasa ng mga nobela si Danaya at ngayon nga plano niyang bilhan lahat ng klaseng nobela na makikita niya na isinulat ng paboritong author nito. At 3 na ang nakikita niya. May nakita pa siyang isa. Inabot niya ito pero kasabay ng paghawak niya dito ay ang maliliit ding kamay na humawak din dito. Napatingin naman siya sa may-ari ng kamay at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung kaninong kamay iyon. Hindi kasi siya halos makapaniwala na nasa harapan na naman niya ngayon. Ang magkakambal na walang habas na basain siya ng tubig sa restroom ng airport noon. Kayo na naman? Ayos talagang pormahan ng mga batang ito. Din naalala niya na Alfred nga pala ang pangalan ng daddy ng mga ito. Kaya siguro medyo may pagka-word ang mga ito. Dahil word ang pangalan ng ama. Hey old man, ikaw na naman? Ani naman ng isa. Are you following us? Miyembro ka siguro ng isang sindikato na plano mo kaming kidnapin ano? At ipapatubos kami ng milyon sa mami namin? Ani naman ng isa. Excuse me kids, mayaman ako. Hindi siya pumapatol sa mga bata pero talagang hindi niya mapigilan na patulan ang dalawang ito. Mas mayaman ang daddy Alfred namin sa'yo. Madami siyang sports car. Pagmamalaki naman ang sambit ng isa. At ikinumpara pa talaga siya sa daddy ng mga ito na Alfred ang pangalan. Kumukulo pa naman ang dugo niya sa mga lalaking nagngangalang Alfred. Pasalamat kayo kids at busy ako ngayon. Kaya wala akong panahon para ipagmalaki sa inyo kung gaano ako kayaman. Ako ang una sa aklat na ito, so it's mine. Aniya sabay kuha sa aklat. At inilagay niya ito sa basket na hawak niya. Inis naman na nasundan ng tingin ni na Jiho at Jared ang lalaking kinaiinisan nila. Bakla nga, pangit pa ang ugali nito. Pumapatol sa mga katulad nilang bata. Kailangan nilang makuha yung novel na iyon dahil bibilhin nila iyon para sa mami nila. Ang may akda nito ay ang paboritong author ng kanyang mami. Sinundan nila ang lalaking kinaiinisan hanggang sa cashier area. Nakita nila ito sa busy sa cellphone nito. Bumalik naman sila sa box section at naghanap sila ng pwedeng ipalit sa novel na kinuha ng lalaki mula sa kanila. Si Jiho naman talaga ang unang nakahawak sa libro na yon. May nakita silang 3 libro na may mga pamagat na. Hindi lang masyadong naiintindihan ang kahulugan ng pamagat ng mga librong ito. Pero ang cover ng mga ito ay puro 2 lalaki na sweet sa isa't isa. Kaya para sa kanila, para sa mga bakla ang librong ito na bagay sa lalaking kinaiinisan nila. Dinala nila ang 3 libro
Napangiti sila nang makita ang lalaki na busy pa rin sa cellphone nito. Nagkatinginan naman sina Jared at Jiho. Isang plano ang nabuo sa kanilang isipan. Unang maingat na lumapit naman si Jiho sa grocery basket ng lalaki. Napangiti siya nang hindi man lamang siya napansin ng lalaki na ngayon ay may kausap na sa phone nito at mukhang may kaaway ito sa cellphone nito. Panay kasi ang pagmumura nito. Ang sama talaga ng ugali, kaya hate nila ito ng kakambal niya dahil ang sama-sama ng ugali nito. Agad niyang kinuha ang librong gusto nilang bilhin at ipinalit niya ang isang libro na nakuha nila kanina ni Jared doon. Ganon din ang ginawa ni Jared. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya kumuha mula sa basket na dala ng lalaki, kundi inilagay lang niya ang 2 libro na dala sa grocery basket kung saan nakalagay ang mga binili ng lalaki. Tinapik din niya ang baywang na nabahagi ng baklang nakapila sa unahan ng lalaki. Kinaiinisan nila ng kanyang kakambal. Nag-high five pa silang dalawa ng kanyang kakambal. Pagkatapos silang magtagumpay na gawin ang kanilang plano, saka sila mabilis nang bumalik kung nasaan ang kanilang yaya. Yaya, isalin niyo po ito sa pinag-iipunan naming ito. Regalo po namin ito para kay Mami. Wika naman ni Jared kay Yaya Mercy. Sabay lagay ng aklat sa grocery basket nito. Ito po ang bayad namin, Yaya. Wika naman ni Jiho sabay bigay ng 20 pesos kay Yaya Mercy. Nanlaki naman ang mga mata ni Manang Mercy habang tinatanggap ang perang ibinibigay ni Jiho sa kanya. Kinuha niya ang aklat at tiningnan ang price tag nito. Pambihirang presyo ng aklat, 458 pesos and 20 centavo. Yaya, ilista mo na lang yung kulang namin ha. Babayaran ka rin namin pag may trabaho na kami. Ilang taon na lang naman ang hihintayin mo. Siguro mga 15 years na lang. Wika naman ni Jared sa kanyang yaya. Bad trip na naman ngayon si Axel. Nasira ang araw niya. At ang may kagagawan kung bakit nasira ang kanyang mood ay ang magkakambal na naman na iyon. Mukhang isinilang ang kambal na yun para gawin disaster ang kanyang buhay. At bakit nga ba siya bad trip ngayon? Sinong matutuwa kung pinagtitinginan siya ng halos lahat ng nakapila sa cashier? Na para bang may nagawa siyang kasalanan. Yung pala, dahil sa 3 libro na sa tingin niya, sinadyang ilagay sa grocery basket niya kanina. At wala siyang naisip na pwedeng gumawa ng kahindik-hindik na bagay na yon. Kaya kundi ang magkakambal lang na yon. Tapos yun, bakla na nauna sa kanya sa pila. Inakala pa talaga nito na may gusto siya dito at pareho silang miyembro ng federasyon. Nasa loob na siya ngayon ng kanyang kotse. Sirang-sira na ang kanyang araw. Pag muling magpakita pa sa kanya ang mga tiyanak na yon, ay talagang isasabit na niya ang mga ito. Paborito yatang gawin na magkakambal na yun ang pagtripan siya. At sa tingin tuloy niya, manganganib ang buhay niya pag makasalamuhan niya ang mga batang iyon. Pinaandar na niya ang kanyang kotse. Kailangan niyang puntahan ang magpapaganda sa kanyang mood. Hi baby! Masayang bati niya sa babaeng kausap ang isang empleyada. Napatingin naman ito sa kanya. Napansin niya ang tila pagkalma nito sa sarili nito. Sa kabahaw itong ngumiti sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Mr. De La Cuesta? May business meeting ba tayo ngayon? Formal na tanong nito. Pero sobrang talim naman ang titig nito sa kanya. Frustrated siya. Hindi ba ito masaya na nakikita siya? Tawang-tawa naman ang kaibigan ni Axel na si Mike habang kinukwento niya dito ang kamalasan nangyari sa kanya. Dahil na naman sa magkakambal na nakakasalamuhan niya sa airport noon. Mukhang lagi kayong pinaglalapit ng mga batang yun na. Baka ang mga bata na yun ang karma mo dahil hindi ka mabuting anak. Nakangising wika ni Mike na mas lalong nagpabanas naman sa kanya. Moron ka talaga. Mabuti akong anak. Ang mga bata na yun ang nagdadala ng disaster sa buhay ko. Yun nga ang tingin niya. Sa tingin niya, maraming pagkakatulad sa kanya ang mga batang yun. Nakakatakot pala na makaharap ang katulad niya. Tapos bata at hindi lang isa kundi 2 pa. Hanggang ngayon para pa rin siyang tinotorture na magkakambal na yon. Dahil kahit wala na ang mga ito sa kanyang harapan, hindi pa rin mawala-wala ang mga ito sa kanyang isipan. At talagang mas nakakairita sa kabila ng katotohanan
na walang magandang maidudulot sa kanya. Pag makasalubong niya ang mga batang yon, ay gustong-gusto niya pa ring makita ang mga ito at naiinis siya sa isipin na si Alfred ang pangalan ng ama ng mga batang iyon. Nasa VIP room sila ngayon ng kanyang kaibigan na si Mike dito sa Innocent Bar na pagmamay-ari ng kanyang tripling kapatid. Hindi niya alam kung bakit pinangalanan na Innocent Bar ang bar na ito. Mga hudas naman yung mga kapatid niya at malayo naman ang mga yun sa magiging inosente. Kumusta ang panunuyo mo sa ex-wife mo? Kuryusong tanong naman sa kanya ni Mike. Mapait siyang napangiti nang naalala niya si Danaya. Kung hindi malamig ang mga titig nito sa kanya, napakatalim naman na para siyang sasaksakin. I don't know if positive or negative. Napaisip naman siya, saka siya sumeryoso at hindi napigilan na mapagtanto sa kaibigan. Sa tingin mo, bakit ang hirap suyuin ng mga babae? Nag-effort naman ako. Halos araw-araw nagpapadala ako ng bulaklak. Dalawa lang ang pwedeng maging sagot sa tanong mo. It's either kulang ang effort mo o wala ka na talagang aasahan sa former wife mo. Napailing naman si Mike, saka mariin itong tumitig sa kanya. Sa laki ba naman ang kasalanan mo kay Danaya? Kahit ako suportado ko siya, kung hindi ka na talaga niya patatawarin pa. Maliban na lang kung magdamag kitang makita na nakaluhod sa asin. Muntikan na niyang maibato sa kaibigan ang isang maliit na baso ng alak na hawak niya. Gago ka talaga. Umalis ka na nga sa harapan ko. Binabad trip mo lang ako ngayon. Dinadagdagan mo pa. Tawang-tawa naman si Mike saka tinungga nito ang basong hawak na may lamang alak. Mayat maya lang napagpasyahan nilang dalawa ang kanyang kaibigan na lumabas na sa VIP room. Plano na kasing puntahan nito ang girlfriend nito habang napagpasya na nga niya ang umuwi na. Pero may nahagip ang kanyang mga mata. Isang lalaki na nakaupo sa bar counter habang nakikipag-flirt ito sa isang babae na halos lumuwa na ang dibdib sa suot. Anong ginagawa mo? Kunot noon na tanong naman ni Mike sa kanya. Kukunan ko lang ng video para ipakita kay Danaya ang Alfred na yan ay isang cheater. Tigilan mo nga yan si Alfred. Baka isampal pa sa'yo ni Danaya sa mukha mo ang katotohanan na ikaw ang number 1 cheater. Diretsyong sabi nito na nagpaurong naman sa kanya. I didn't cheat. Sabihin mo yan. Kaya nga kayo nagkahiwalay ni Danaya dahil kay Wilma. Napaungol naman siya. Sarap sa pakinang kaibigan niya. Kasama ngayon ni Danaya ang kaibigan niyang si Maureen. Nag-grocery silang dalawa. May tulak siyang big cart dahil mas madami naman siyang bibilhin kaysa sa kanyang kaibigan. Sigurado ka ba talaga na si Wilma? Pareho lang ang naging reaksyon nito sa reaksyon naman ni Alfred. Sigurado ako, Maureen. At siguradong sigurado ako na nakita ko nga si Wilma. Huminto ito sa paglalakad kaya huminto na rin siya. Humarap naman siya sa akin. I have something to tell you. Napabuntong hininga ito bago nagsalita muli. Bago manganak ni Wilma sa anak nila ni Axel, nakatanggap kami ng mensahe sa kanya. Nagpapasalamat siya sa pagiging magkaibigan natin. At kasabay noon ang pamamaalam din niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi rin kami makapaniwala, Danaya. At ang totoo, hindi namin sineryoso yon. Kilala namin si Wilma. Lagi siyang ganun, na para bang kung may gagawin siya sa kanyang buhay, merong mangyayaring masama sa kanya. Well, tama naman ito, pero naiintindihan niya si Wilma. Namatay kasi ang mga magulang ni Wilma. Ito ang naging dahilan kaya si Wilma ay lagi nang napakahina. Pag may gagawin siya, pwede niyang ikamatay ang mga yon. Kaya siguro nagpadala ito ng mensahe kay Maureen. Pero ano nga ba ang rason kung bakit hindi nagpaparamdam si Wilma sa kanilang mga kaibigan? At kung bakit parang hindi siya kilala nito? And you know what? Isang tao lang ang makakasagot sa lahat ng katanungan natin about Wilma. Bakit hindi mo tanungin ang dati mong asawa? Napatigil naman siya sa paghakbang. Tama naman si Maureen. Si Axel lang ang makakasagot. Kailangan pa ba niyang itanong dito kung nasaan si Wilma? Kung nasaksihan mismo ng kanyang mga mata
ang masayang pamilya ng dalawa. Pero hindi niya itinatanggi ang katotohanan na ilang beses na rin niyang naisipan na tanungin si Axel tungkol kay Wilma. Pero hindi niya magawa-gawa iyon. Ano ba ang nangyari sa mga ito? Ano ba ang naging rason kung bakit pilit na inilalayo ni Wilma ang sarili nito sa kanila? Nagpatuloy sila ni Maureen at diretso na sila sa cashier area. Muli nilang napag-usapan ang iba't ibang klaseng topic habang nasa pila sila. Habang hindi naman mawala-wala sa isipan ni Maureen ang napag-usapan nila ni Danaya. Nagsisinungaling siya nang sinabi niya kay Danaya na tanging si Axel lamang ang nakakaalam ng tungkol kay Wilma. Pero alam naman niya sa kanyang sarili na may isang tao pa ang pwede niyang mapagtanungan nito. Pagkatapos ng ilang beses na pagkatok niya sa pintuan ng isang condo unit, sa wakas ay bumukas na rin ang pintuan at isang nakatapilang sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki ang bumungad sa kanyang paningin. Hindi niya mapigilan na hindi titigan ang halos almost perfect na katawan nito. Agad niyang naramdaman ang kakaibang init na gumapang sa kanyang katawan. Maureen, anong problema baby? Namiss mo ba ang pagkalalaki ko? Huwag kang mag-alala. Namimiss ko na rin yung sayo. Wika naman ni Alfred sa kanya, sabay hila sa kanya. Napalunok naman siya na magsimula ng gumapang ang kamay ni Alfred papasok sa suot niyang jeans. Alam niyang marupok siya pagdating kay Alfred. At kahit pa sa katotohanan, nalibog lang ang nadarama nito para sa kanya. Pero ilang beses pa rin niyang hinahayaan na ang kininito ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya dapat magpatalo sa nadarama niya ngayon. Iba ang ipinunta niya dito. Sa isiping ito, ay agad siyang itinulak ni Alfred. Ano bang problema mo? Napapagod ka na ba? Ha? Gusto mo ba ng panibago? Masasakit magsalita si Alfred at maraming beses na siyang nasaktan dahil sa napakatalim na dila nito. Alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko, Alfred. Totoo ito. Si Alfred lang ang tanging lalaki sa buhay niya dahil si Alfred lang ang tanging lalaki na minahal niya sa kabila ng katotohanan na si Danaya ang gusto nito. I was your first one, but who knows? Habang wala ako, doon ka naman sa iba. Pwede naman yun, hindi ba? Nagtaas baba ang kanyang dibdib sa sobrang galit. Kinalma niya ang kanyang sarili. Mahal niya ito. Pero kinasusuklaman din niya ito. At the same time, she has to go directly sa dahilan kung bakit siya nandito bago pa siya panghinaan ng kalooban. Alam mo ba kung nasaan si Wilma? Napatda naman ito sa naging tanong niya. Bakit mo sa akin tinatanong, ha, Maureen? Di ba kayo ang magkakaibigan? Madiin siyang tumitig dito. Dahil marami kang alam, Alfred. Hindi ba? Close naman kayo ni Wilma. Tumigil ka na nga, Maureen. Tila naiirita na wika naman ito. Paano kung sabihin ko sa'yo na patay na si Wilma? Maniniwala ka ba? Hindi. Diretso naman niyang sagot dito. Kilala niya si Alfred. Hindi ito mapagkakatiwalaan. He betrayed Danaya at pinagtakpan niya ito. At saka si Danaya na rin mismo ang nagsabi na nakita nito si Wilma. Ganun naman pala. Bakit ka pa nagtatanong sa akin? Ayaw mo namang maniwala sa sagot ko. Puno ng panunumbat na nakatingin ito sa kanya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Maureen, na para akong isang napakasamang tao sa iyong paningin. Ang pagmamahal niya dito ay tila isang droga. Ang gamot na yun ay lumalason sa aking sarili. Bakit hindi nga ba? Pang-uuyam na tanong naman niya rito. Okay, fine. Pero ito ang tatandaan mo, Maureen. Kung ano man ang ginawa ko noon, para yun sa ikabubuti ni Danaya. She's a battered wife, and I don't want her to be like that forever. That Axel de la Cuesta is just a devil just like her father. Kung ano ang puno, ganun din ang bunga, Maureen.